Magandang gabi po sa inyo. This is Marcelo once again. Kaya kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe to my channel. Hit mo yung notification bell at i-select mo yung all para updated po tayo sa mga ating mga bagong video na gagawin na araw-araw at pag-upload na para updated po tayo. No? So, mag-like na lang at mag-share o kaya kahit di mo na share, mag-like lang at mag-comment doon sa comment section. So, ang pag-uusapan po natin, ito ko lang naman to sa alam niyo na yung usaping politika na naman po mga kaibigan. About ito dun sa an hour ago nagkaroon po ng statement sa media itong si ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga ito sa arrest warrant ng mga kasangkot dito sa flood control budget insertion. So mga kaibigan, para po sa nakapanood kayo ba kontento na dun sa statement ni Pangulong Marcos doon sa mga sinabi niya na may arrest warrant na daw po yung mga kasangkot at handa na silang hulihin at hindi natin sila tataratuhin ng maayos. Doon po sa nasabi niya, sa tingin nyo ba mga kaibigan, maniniwala ba kayo kung ang pinsan niya na ang huhulihin? So di natin alam, wala siyang binanggit kung sino doon ang kanya lang binanggit doon si Zaldico. So mga kaibigan, kayo ba ay nagdududa dun sa mga sinabi ni Pangulong Marcos dahil may sinabi siya dun na ito po ay hindi haka-haka lamang, ito po ay may ebidensya. Pinakita niya pa dun sa text na may arrest warrant talaga aywan ko, may picture na may arrest warrant talaga. So mga kaibigan, ikaw ba ay naniniwala o totoo ba ito o likha na malikot na isipan ni Ombudsman? So mga kaibigan, so kayo na bahalang humusga dito sa naging statement ng ating mga mahal na Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga ito dun sa mayroon na daw arrest warrant tong mga kasangkot sa flood control. So nag-ugat lang ito kung i-analyze nyo ang sunod-sunod na araw mga kaibigan. Noong una, pinagbibintangan pa lang si Zaldico. Nung nakumpirma is na-pressure si Zaldico. Yan i-analyze natin. Na-pressure si Zaldico dahil daw umano is pinapalabas ng gobyerno o ng admin na Marcos is siya daw po ang may kagagawan ng pagkulimbat na malaking salapi. Sorry for the words, pag sabihin na lang natin pagkuha ng malaking halaga ng salapi. So ito nga po siya na pressure at hindi na siya malaya kahit nasa ibang bansa na siya. Tapos may sinabi pa si Zaldico na diyan ka lang, aalaga ka namin, basta diyan ka lang, mabuhay ka lang dyan. So yun na nga po sinabi doon na paglabas ni Zaldico na sinabi na ang may pakala nito ay dalawang magpinsan na si Martin Romualdez at Marcos. Dahil po dito, siyempre nagkaroon ng sunod-sunod na rally. Diba? Malawakang rally ng INC o iba-ibang religion group na patungkol nga ito sa accountability, transparency, at justice. Yun po. So mga kaibigan, doon po sa rally na huling rally, pangalawang rally yata ng INC is lumabas tong si Madam Amy Marcos. Madam Amy Marcos na hinihikayat niya na ang kanyang kapatid, Pongit, umuwi na tayo. Hindi ka pa ba napapagod? So, iniyayaya niya itong kapatid niya siguro in political terms, bumaba ka na sa iyong posisyon. Dahil ayon po kay Madam Amy Marcos na ito daw ang kanyang kapatid is bata pa lang sila is gumagamit na daw po umano to ng ipinagbabawal na alcohol. Hanggang sa ngayon ay lumala pa daw nung nag-asawa sila ni Madam Liza Marcos. So, hindi na siguro alam ni Madam Ivy dahil hindi naman sila nagkakausap ng 3 taon kung paano siya makakalapit doon sa kapatid niya dahil
Siyempre, siguro inaaway or hindi siya pinapapasok sa Malacanang or what, o nagtatapos sa kanya yung kapatid niya. Kaya, yun lang ang naging batayan niya, kaya lumabas siya. So, kung i-analyze nyo dun kay Zaldico, pag-amin ni Zaldico, sabay rally, paglabas ni Madam Amy. So, ngayon, ito, buwelta, dahil alam ng mga kaibigan, mga kababayan, dahil alam ng administrasyon Marcos na nakatuon na ang isipan ng mga mamamayan doon, hindi na sa flood control actually, doon nag-ano nga siya, ay bigla naman para syempre matalino nga admin para masigway ang usapin doon sa nag-ano nga siya is naglabas ngayon, pinamadali niya siguro ngayon ng ombudsman na maglabas ng arrest warrant patungkol nga ito dun sa flood control. Ngayon, para magmukhang seryoso, idinamay niya ngayon siguro, wala naman siya nabanggit dun sa statement niya kanina lang, na pati ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez ay i-issuean na rin ng arrest warrant. Para masigway siguro yung usapin na nag-ano nga siya, is naglabas siya ng balita or statement patungkol sa arrest warrant nga din para matuod talaga yung isipan ng mga tao na nakakalimot na, uy, seryoso tong admin. Biruin mo, pati pinsan niya, ipapa-aresto? Kata-kata. Ito nga ba totoo? Likha lamang na malikot na isipan ni Ombudsman. Kayo na po mga kababayan, mga kaibigan, ang humusga kung ito pa. May sinabi pa siya doon, hindi ito haka-haka, totoo to. So, sa totoo lang mga kaibigan, wala naman tayong iniisip, kung kayo nakapanood, wala naman tayong iniisip na baka haka-haka, siya lang nag-iisip doon. Hey, something fishy. Totoo ba ito? O likha lamang na malikot na isipan ni Ombudsman? So mga kaibigan, this is Marsolo once again. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman to my channel para tuloy-tuloy pa rin tayo nagaganito. Updated pa rin tayo sa mga video natin na ina-upload araw-araw. Please like and subscribe. Sige naman, baka naman, palaki nyo naman. So mga kaibigan, magandang gabi. Baboons! Yeah!